Tunay na may malasakit sa kapwa, puso niya para sa maranta, hindi na magbabago pa, totoo. Lagi yan sa TV Boss, para sa mahihirap siya'y pag-asa. Hanggang ngayon maraming nagsasuffer ng depression. At yun po yung pinagdaanan ko noon pa man, no? Dahil nagdaan din ako sa depression, kaya andito ang iyong lingkod, TV Boss Lee channel. Please subscribe, pakipindot ang notification bell, yung all, para ma-notify yung mga bagong upload natin, no? At sa mga baguhan sa aking channel, salamat sa suporta, no, sa Luzon, Visayas at sa Mindanao na nagpatuloy na walang sawang nag-subscribes, no, sa ating channel, at palaki na po yung channel natin. Shout out sa inyong lahat, no. Ayan, so may mga anak na malala yung mga depression nila. May mga magulang na malala na rin ang depression nila, na hindi na po kayang i-handle, no, sa pamilya nyo, na willing po akong tumulong yan. Dahil kung depression lang po ang pinagdaanan ko noon, ay tambak na tambak. Itong buong hotel dito, siguro ay kulang po paglalagyan ng depression ko. Pero ito po ay na-survive ko. So, kaya po ako ay willing po tumulong, no, sa mga nagdadala yan, no, na pwede po natin maayos lahat yan, no. So, hindi man ako ang makakatulong talaga sa iyo. Ikaw yan. Dahil sarili mo yan, dapat mo tulungan. Ako ay ang mag-guide, no, sa tulong ng ating Master ng Universe na gumawa sa atin, ng ating Panginoon, no, na ako'y tumulong, no, sa mga nagawa ko din na sa aking experience na pinagdaanan ko, grabe, no. So ito yung maitulong ko sa lahat, no, dahil ito po yung goal ko talaga. Kaya po ako yung nagbablog, dahil para po yung marami pong makakarinig, dahil marami pong makakita at subukan na lumapit sa akin, no. So yun, so mga ka-coach family, ay ako'y kung mayroon po kayong problema na depressed na kayo sa mga ganong problema, pwede niyo po akong lapitan, dahil willing po tayo sa pag-advise, no, dyan. Okay? So, unang step, no, na una nating gawin ay ang makagaling po sa atin yung sarili natin. Kumbaga, idaan po natin sa prayers, no, prayers. Dahil yun talaga yung number one dyan. Dahil minsan kasi lumalaki na yung ulo natin bilang tao. Nagpabaya na po tayo. Dahil yung panahon na yun ay ayahay tayo, no. Kumbaga, talagang nagpagmamalaki na pagmataas na ang sarili natin. Nakalimutan po natin na siya. Kaya minsan dumaan na sa buhay natin yan. Okay? Pag mapahitaas on ka, ma-pride ka, ay iano talaga siya. At dadalhin ka sa problema nga magising ka na andito ako, mayroong Panginoon. Ganyan. Di ba po? Kasi minsan talaga nakakalimutan natin siya. Aminin nyo man o hindi, dahil ayahay kayo ngayon. Dahil wala kayong problema ngayon, hindi nyo na siya napapansin. Dahil naranasan ko yan. Dumating pa nga sa punto, no, na may kaibigan ako na naghahanap po siya ng mentor. Naghanap po siya ng advisor, no. Gusto niya hanapin ng advisor, yung siguro yung sikat na advisor sa kanyang negosyo.
siguro yung mga multi-millionaire, no? Nabulol ata. Yun ang hinanap nila na may nakita po silang mayroon na pong narating na which is mali, no? Sabi ko sa kanya, bakit ayaw mo i-mentor yung kapatid mo? Alam mo ba yung kapatid mo, napakagaling yan. Yan po yung nag-advise sa akin. Kaya ako nagkaganito. Kaya po ako nagiging hindi naman totally success. Pero papunta ako doon, syempre. Hindi naman ako papayag maging failure kasi kahit marami na tayong pinagdaanan. Oh, kasi ang failure, accept din natin maging failure dahil dugtong yan ng buhay para mag-success ka. Dadaan talaga ka sa maraming failure. Mahirap naman yung diretso ka success. Anong kwento ng buhay mo? 'Di ba? Paano ka pag mag-interview ka, kung diretso ka na success, walang ka test, 'di ba? Okay, 'di ba? Ganon. So, parang si Diwata Paris, 'di ba? Diwata overloading. Overload Paris. Kasi nanonood ako, na-inspired na ako sa kanya, no? Talagang napakaganda ng kwento. Galing siya sa lalim ng tulay. Natulog siya. Nabugbog siya. Pero ngayon, until ngayon, gagamit din siya sa mga buayang vlogger. Ilang millions na po yung kinikita ng mga vloggers ngayon. Dahil walang sariling content. So, nagagamit na sobrang bait. So, ayan. So, yun. So, na-inspire lang ako sa kanya na nagsimula po siya sa wala. No? So, ganyan. So, yung buhay natin, nasa na tayo, masaklap. Pero, pag hindi natin siya kalimutan, ay talaga. Kasi alam mo ba, yung buhay natin, hiram lang ito lahat. Lahat ng bagay lilipas. Kahit gaano kaganda yung kotse mo, kumpanya mo, bahay mo, ito ay lilipas lahat to. Dahil mamamatay ka eh. So, mayroong pangalawang buhay na yun po yung pangalagaan natin talaga. Kitagaroon tayo. So, yun dapat yung alamin natin. Kung ano po yung purpose sa buhay natin doon. Oo, mga tao tayo, nagkakamali tayo. Accept talaga yan sa mga mali kasi hindi natin maiwasan yan. Tao tayo. Dahil ang pagsilang natin, mayroon na pong mga blood na kabulukan sa katawan natin. Sa pagsilang natin, makasalanan na tayo. So, hindi mawawala sa atin yan, nakadikit sa atin. Pero ikaw lang po yung makatulong sa sarili mo. Kung paano po ikaw maayos yung buhay mo. Di ba? Ano ba yung purpose mo? Bakit ka dito? So, ayan. So, yun nga. Gusto ko lang may mga naranasan na, alam mo yun, ang isang depression, ang isang kulang lang sa pamilya, pagmamahal sa pamilya. Mahalin nyo yung tao na yun. Kayo yayakap mo pamilya na yun. So, balik po tayo sa kwento natin. Na sabi niya, hanap din siya ng mentor. Sabi ko, yung kapatid mo ang i-mentor mo kasi siya yung mentor ko. Siya yung nag-advise sa akin ng good. Sabi naman na, tinanong pa naman ako, iyan ba yung mami-mentor yan? Sabi niya, walang narating sa buhay yan. Tingnan mo yung bahay niya. Tingnan mo yung, ano bang narating yung kapatid ko? Sabi niya. Di ba? Sa mali yon. Dahil, hindi lahat po ng magmi-mentor sa iyo ay may narating sa buhay. Di ba? Hindi natin titingnan kung ano nang narating sa buhay niya. Hindi mo siya paniwalaan dahil wala po siyang narating sa buhay. Paano naman pala yung mga sinasabi niya at nilalagay mo sa puso mo at isipan mo, paano yun po yung magpapayaman sa'yo? Paano yun po yung magtatanggal ng depression sa'yo? Di ba? Dahil iniisip mo, wala siyang narating sa buhay, hindi na po siya pwede mag-advise sa'yo dahil mas mataas ka sa kanya. Ganon yun. So, mali yun. Maling pag-ugali yun. So, ganon lang po. So, willing po na puno po tayo ng depression. Wala po tayong talaga. Pwede ko po sumilip sa inyo na anong klaseng depression. Pwede nyo i-message sa akin, no? Sa Facebook account ko, Lady Insongwati, no? At saka sa aking messenger, no? Sa aking
Facebook. Ipa-plug ko na lang dito kasi nagkabulol-bulol na tayo. Okay, so hindi na po ako magtagal. Maraming salamat sa inyo, mga Coach family, no? Ito ang inyong lingkod, TV Boss Lee Vlogs. Ayan, tawagin nyo na po akong Boss Lee. Bye-bye!